tropa, we are here at Matnog Port na po. Sarap ng tulog ko. Ay, sarap ng tulog ni tropa. Alright, dito palabas na tayo mga tropa. Ito na naman po ang challenge. Isang unit natin yata is nakalabas na. Right. Thank you, bossing. Kasama natin, wait natin. So, ayun, sa likod. All goods. Safe tayo na nakasampa at nakababa ng barko. So, nandito na naman tayo sa Matnog. Ang bilis natin mga tropa. Grabe yung ano natin, no? Yung tulog natin talagang buwing-buwi. So bali 14 hours and 10 minutes po ang biyahe natin papuntang Manila. 14 hours. So hindi pa rin naman natin yan i-straight, no? Kasi kailangan din natin magpahinga. Okay. Grabe naman yung ano dito. Daan. Maghahanap tayo mga tropa ng kakainan natin. Either doon sa kinakainan ng ating mga katropa, sa kinainan natin, doon tayo lalapang. Ang lamig mga tropa. Grabe yung lamig. Kaya ang sarap din ang tulog ko eh. Pero gumigising-gising din ako. Kasi nakabukas yung mga window natin. Sina-check ko din yung ating unit. Pero ang sarap mga tropa. Solid. Right. Welcome to the island of Luzon. Sarap. Check natin si Kuya. Date ko na lang kayo mga tropa. Check ko lang yung ating mga ibang kasama, no? Yo, and we are back in Luzon. Napakabilis. Kagabi is nasa Visayas lang tayo. Ngayon ay nandito na tayo sa Luzon. So bali heading kami doon sa kinakainan ng ating mga trupa. At doon tayo kakain. Doon tayo magbe-breakfast at magkakape. Ayun solid yung biyahe na naman natin. At ito ang maganda, no? Medyo makakalapit siguro tayo ng unti-unti dun sa Mayon. Since daytime tayo makapag-travel. So bakbakan na naman to pa Manila mga tropa. Pakita ko sa inyo mamaya yung ating unit, no? Since araw na ngayon at papakita ko lang sa inyo yung DA-17B. Sarap gamitin mga tropa. Ang gaan manakbo. Tapos kapag naka fifth gear na mga tropa,
parang papel eh. Pag yung mga 60 yan, 60 na, 70 ka na, ang gaan na sobra ng makina. Saka hindi siya hindi siya yung pagka ang takbo mo na is 80, hindi yung galit, yung parang kalmado pa din siya. Sarap. D17B, let's go! Alright mga trupa, dito tayo sa favorite restaurant ng mga trupa natin, ano? So bali, 6 talaga tayo. Yung 3 is na late lang. Napuno kasi agad yung barko at di na nakaabot. So ang dala natin dito ay DA17B, dalawa, dilaw saka yung akin yung puti. Tapos DA64. Yung the rest na 3, DA64 na yun mga trupa. Sayang at na-late lang kasi ng konti, hindi na nakaabot. Ito yung unit natin. Yung unit na isa na DA17 ito mga trupa. Ito yung isa natin, no, na two-tone din, black and orange. Diba? So mga tropa, pakita ko sa inyo paano ini-start yung DA17, no? Tiptronic. So, let's watch this. So mga tropa, nandito tayo sa loob ng DA17. No, bali ganito kasi yan. Yung mga seat na yan mga tropa, meron po yung sensor, no? Right. So bali, tanggalin muna natin yung key. And then naka-open to mga tropa, open yan. Open din tong side na to. Ngayon ang gagawin natin is pwede na nating isaksak yung susi. Then close muna natin lahat ng door. Alright, close na. On natin yung accessories mga tropa. Wait lang din natin mamatay yung mga warning sign na 3. Ulitin natin, ha. Right, nawala yung nasa ibabaw, nasa kayong nandito, no? So pagka ganyan na mga tropa, pwede mo na siyang start. Diba? And then since nagamit na natin yung unit na to, no, napatok na natin, napa-cold start na natin kanina. Pagka ganyan, for example, meron yung dito, cold start indicator. Makikita mo yan dito sa side na to. And sa DA64B is nandito sa side na to. So dito siya pag DA17V. Kulay blue yon mga tropa. Pakiantay lang muna yon mga tropa na mawala bago nyo paandarin ang unit. Kasi ibig sabihin pag wala na yung indicator na yon, no, nasa tamang temperature na yung makina nyo. So ayan, yun yung mga idea na nakuha natin, ano? At eto pa, dito pa sa isang, dito naman sa pedal, no, or dito sa may cambio. Ngayon mga tropa, since naka-park tayo, no, ang gagawin natin dyan mga tropa, push lang yung button na to and then baba. Pag bumaba ka na nyan mga tropa, reverse na yon, no. Tapos pagka reverse, neutral and drive. So wag mong bibiglaing ganun agad, wag po. Bali hantayin nyo muna siyang park, reverse, neutral, drive, saka drive. So wag yung basta hila na lang pong gano'n, no? Para maingatan din po natin yung mga unit natin. So bali, ayun mga tropa, papakita ko sa inyo, ha. So nagkakape lang din tayo. So kagandahan pala sa DA17, ang daming lagayan mga tropa. Lagayan dito, lagayan dito, lagayan dito, lagayan dito, lagayan doon, lagayan dyan. Ang dami. Tapos ang kagandahan pa dito mga tropa, ito may underneath storage.
Pwede kang maglagay dito ng mga documents, pagkain, damit. Kung anong trip mo, pwede. Ang luwag din talaga ng loob nito. Kasi, di ba pag B, ano siya, wala pa siyang mga cover din dun sa sidings sa likod. So, parang D64 B siya. Alright. Ito mga tropa. Diba? Reverse, neutral, and drive. Alright. Ganun lang mga tropa. Wag pong bibiglayin, no? So, nasa paggamit din talaga natin kung gaano kung papaano at magtatagal ang mga unit natin. Nasa paggamit lang po natin ng mga tropa. Magtatagal naman ang mga unit natin basta maalaga tayo, no? So, yun po yung turo sa akin, disclaimer po hindi po ako expert sa mga minivan, no? Kung ano lang po yung knowledge ko regarding sa minivan, yun lang po yung sinishare ko sa inyo, no? Ayun, dire-diretso na tayo mga tropa. Ano lang tayo nito, no? Mag stopover na lang tayo nito pagka medyo nakaramdam tayo ng pagod or antok na. Sa priority natin dito is yung safety ng lahat. Yun lang. Let's go. Alright mga tropa, time check. It's already 10:07 AM. Nandito na tayo ngayon sa Irosin, Sorsogon. Ayan, dire-diretso lang biyahe ito mga tropa, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag inaantok or nagugutom, hihinto. Priority palagi sa biyahe na to ay ang safety ng lahat. Yun, update ko na lang kayo later mga tropa, no? Bali, tatagusin muna namin to itong kabuuan ng Bicol. At baka doon na tayo mamaya mag lunch sa kung saan tayo abutin, no? Mga tropa, kita niyo ba yung mayon? Wala, stick mo, pakaganda. Ganda mga tropa. Nakaka-amaze. Ganda. Kasi nung dumaan kami dito nung nakaraan, gabi na kasi mga tropa. So hindi na natin nakita yan. Ngayon, nakita na natin yung mayon, no? Kahit medyo yung panahon ngayon maganda at medyo konting ambon-ambon lang, pero yung kalahati niya mga tropa ay sa tatakpan ng kaulapan. And yung sa baba, kita naman, no? Ganda! Touchdown, Albay! Time check, it's already at 12:25. So, bali, ayun, goods na tayo doon kanina. Nakapag eat naman tayo, no? With our tropas. And dire-diretso lang yung biyahe namin, mga tropa. Dahil mahaba yung pahinga namin kagabi. Nakapag-recharge din talaga kami. At nakakain na din. So, ready to fire na ulit, mga tropa. Enjoy ako gamitin tong DA17 na sobrang gaan niya. Sobrang gaan niya, manakbo. And matipid pa sa gas, mga tropa. So alam yan ng mga naka DA17 na matipid po talaga. Sarap lang bumiyahe dito mga tropa, basta kalkulado mo lang yung takbo mo at yung distansya mo sa mga nakakasabay mo at nakakasalubong. Kasi naman talaga yung mahalaga mga tropa, kalkulado mo lahat at safe driving ka palagi.
lubak-lubak. So yun, dito na tayo sa ganda mga trupa. Continue on Camalig Bypass Road for 3 kilometers. Dito na tayo. And yo mga trupa, no, pakita ko lang sa iyo yung dala nating unit, no. Medyo madumi lang mga trupa ha, dahil alam niyo naman galing Visayas. Ang ganda ng combination ng ano, no, seat cover, no, saka ng kulay. Black ceiling mga tropa. So pagpasensyahan nyo na, medyo makalat, may mga gamit kasi tayo dyan. So ito yung underneath storage, no. Pwede tayo maglagay dyan ng damit or kung ano-ano mga documents, no. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no. Napakadami niyang lagayan, no. Storage. Ito pa. Tapos ayan, no. So ito yung kinagandahan mga tropa, no, may lagayan siya ng ano, ng bottle, no. Kapag ka naka-aircon ka at may drinks ka, ayan, lalamig na din. Sa explain ko din pala sa inyo mga tropa tong button na to, tong second. So pagka inactivate ko yan mga tropa, may makikita kayo dyan, ano. So ginagamit daw yan kapag medyo slippery yung daan, no, na gusto mo nang hindi siya masyadong magganon-ganon yung ano, yung sakyan. Medyo majet-kajet ng konti, no. Para kumbaga stable na siya sa second gear agad pagka-abante mo. Saka mga tropa, kinagandahan dito pag nabibitin ka, kunwari uphill, no, pwede mo siyang ano, i-manual kasi Tiptronic to eh. So yung pag-activate lang yan mga tropa, punta ka muna sa drive. O yan, ano yan, nakamatic yan mga tropa, nakamatic tayo, no, kasi pag manual natin, pupush lang natin to sa left side. Ayan, so naka left side na, no, makita nyo dyan 1M. So yung pag-activate lang yan mga tropa, parang sa manual lang din. Igaganito mo lang, 1, 2, 3, 4, 5. So since hindi tayo ma-under, hindi yan mag-activate, no. So number 1 lang yan. So yan siya mga tropa. Pag naka-matic, pupunta siya sa D, sa drive agad, no. Pero pag manual, pupunta siya sa M, sa manual, no. Yan, ganito lang. Ito yung sa drive, no need na mag shift ka ng manually kasi automatic na yan. Kapag gusto mong mag manually shift, ka lang dito, tapos 1, 2, 3, 4, 5, ganun lang mga tropa. So alright mga tropa, naga na tayo. So time check, it's already 3:07 PM and dire-diretso yung biyahe natin mga tropa, no. Baka doon na tayo magpahinga somewhere Quezon, no. All goods pa naman ang mga tropa natin, no. Ayun, nag-i-enjoy ako sa Visayas, Luzon natin, no. Yun naman yung mahalaga. Kasi ako baga malapit na sa loob natin ng mga minivans, no. Kaya kapag nagda-drive tayo ng minivan, ano, ang saya natin. Mga tropa, we are here na sa anong lugar ba to?
Rolando Highway, no? Paragay. No, so time check, it's already 6:41 PM at dito na tayo kakain, no? So kompleto na yung mga tropa natin dito, no? So dito na tayo kakain. And after natin kumain, papahinga muna tayo, no? Let's go.